Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kaniyang paglakad, nakita niyang isang taong ang pangalan ay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kaniya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kaniya. Nang si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. At sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kaniyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ng inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya na ang sumagot. Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Umayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang araw sa inyong lahat. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang pagtawag ni Kristo kay Mateo at ang simula na ng pagbabagong buhay nito. Bago ang pagbabagong buhay, hindi maganda ang kanyang buhay. Isa siyang makasalanan sapagkat siya ay isang publikano. He was a public sinner. Bagamat lahat naman ay makasalanan, kahit naman ang mga Pariseo na sinasabing separated ones, ay in one way or another will acknowledge their sinfulness in the eyes of God. Pero iba kasing level ang pagiging makasalanan para sa mga Hudyo ng mga publikano. Inasmuch as sila yung mga Hudyo, pero nagtatrabaho para sa mga sumakop sa kanilang Romano. Kaya't sila'y nagpapayaman at the expense ng kanilang mga kababayan na minsan ay kanila ring nagugulangan habang pinapayaman nila ang mga dayuhang sa kanilang mga kababayan ay nagpapahirap naman. Higit sa lahat, ang mga Hudyo kasi sumasambayan sa iisa at tunay na Diyos lamang. Ang mga Romano ay sumasamba sa mga peke ng maraming mga Diyos-Diyosan. So in effect, parang pinaglilingkuran na rin ni Mateo ang mga Diyos-Diyosan na ito. Kaya napaka-traidor na niya sa bayan, napaka-makasalanan pa niya sa harap at sa mata ng karamihan. Walang makikipag-deal sa kanila, walang makikipag-usap, makikirelate sa kanila. Liban kung mapupwersa lang talaga, kung magbabayad sila ng buwis kay Mateo, doon lamang nila kakausapin siya. Baka nga kahit ang kanyang pamilya ay nahiya o naiilang maki-associate sa kanya. Baka nga ang kanyang pamilya ay hindi tumatanggap ng pera mula sa kanya. Itinuturing siya ng mga Hudyo na kalaban ng lipunan at maging ng Diyos. In fact, sa templo kapag sasamba ang mga taong tulad ni Mateo, hindi sila pinapayagang pumasok. Kahit ang kanilang mga iaalay ay hindi tatanggapin sapagkat marumi sa mata ng mga Hudyo si Mateo at maging ang mga bagay na ma-associate sa mga taong ito. Pwede nating isipin kung gaano kabigat ito kay Mateo. Anong silbi ng pera? Anong silbi ng proteksyon ng Roma kung sa mga tao, maging sa iyong pamilya, lalong-lalo na sa Diyos, ay hindi ka naman mahalaga. So yun ang struggle from within ni St. Matthew. At yun ang hinilom, pinagaling ng Panginoon sa Ebanghelyong napakinggan natin. Sinusubaybayan ko po ngayon ang magandang Netflix series na The Chosen. Palagi ko matagal na ito. Ngayon ko lang naasikasong tingnan. Paminsan-minsan, magkakain ako, pinapanood ko ang isang episode. Panoorin po niyo, by the way, hindi kung ano-ano pinapanood ninyo. Ito, matutuwa kayo, matatouch kayo, ma-inspire kayo. Ang isa sa mga eksena gusto ko yung pagtawag ni Kristo kay Mateo. Kasi, ang galing ng aktor pinakita talaga sa pagganap niya na si San Mateo hindi makapaniwala. Me? Ako? Ako itong tinatawag mo? Kasi
Minsan lang ito nangyari sa kanyang buhay. Lalo pa simula na siya maging publikano, na may nagpahalaga sa kanyang kapwa-tao. At may nagpahalaga sa kanya na Diyos. Bagamat hindi siyempre maliwanag kay San Mateo that time kung sino si Jesus, na si Jesus ay isang tunay ng Diyos. Alam ng lahat na may kakaiba kay Jesus. Naniniwala ang lahat na sugo ng Diyos si Jesus. Kaya yung pagtawag ni Kristo kay Mateo, iba yun para kay Mateo. And on sa level ng isang kapwa-tao, maliwanag. Nakita niya si Jesus, dumaan sa harapan niya. Nadinig niya, tinawag yung pangalan niya. At naramdaman niya sapagkat inakbayan siya. Doon sa eksenang ito, naramdaman ni Mateo ang pagmamahal, hindi lang ng Diyos, kundi ng kanyang kapwa-tao. At yun na nga po ang naging simula ng kanyang pagbabago. Hindi yung magagaling na sermon siguro ng mga skriba at pariseo na nagkukot pa sa Biblia. Hindi yung mapanuring tingin ng kanyang kapwa sa kanya. Hindi yung hindi pagkibo ng kanyang mga kapwa Hudyo sa kanya, maging ng kanyang kamamilya bilang parusa. At hindi yung mga masasakit na salitang sinabi sa harapan at sa likuran niya, kundi yung pagpaparamdam sa kanya ng Diyos at ng kanyang kapwa sa katauhan ni Jesus ng kanyang halaga. Naalala ko tuloy yung kwento tungkol sa isang lalaki na nagpunta ng simbahan, sinama siya ng misis niya. Unfortunately, hindi niya na-silent mode na i-off ang phone niya. May tumawag sa kanya. Di tumunog. Sa katarantahan niya, hindi niya agad na-i-off. Lalaglag pa niya yung phone. Kaya, ang daming na-istorbo. Sakto pa namang nagsesermon si Father. Kaya ayun, pati siya nasama sa sermon ni Father. Tapos, saan man siya tumingin, yung mga matatalim na tingin sa kanya ngayon, nung mga nagsisimba, ay hiya siya. At nadagdagan pa ng pauwi na sila ng miss niya. Sinermonan siya. Sinisisi siya. Hiya ako sa'yo, sabi ng miss niya. So, nagkapatong-patong na. Dapa na siya, mas nasubsub pa. Dahil doon, hindi na siya muling nagpunta ng simbahan na yon. That time, kinagabihan naman, that day, naisipan niyang pumunta sa isang bar. Kasi nga, to unwind. Dahil feel na feel pa rin niya yung judgment sa kanya, yung humiliation na naranasan niya. Murder siya ng isang beer. Dahil, alam niyo na, wala pa rin sa sarili niya, lutang pa rin siya, lula pa rin. Naitapon yung beer, may natapunan pa, ang daming nakakita. Sa loob-loob niya, naku, malas talaga. Ano ba naman buhay ito? But he is surprised. Alam po ninyo, yung natapunan niya ng beer, hindi nagalit. Sabi sa kanya, Brad, okay ka lang ba? Para kasing wala kang sarili mo eh. Okay lang? Tapos yung waiter, lumapit sa kanya, pinunasan yung natapon niyang beer sa mesa, pati yung mga beer sa braso niya, dun sa suit niya. Tinatanong din, okay ka lang ba? Tapos binigyan pa siya ng libreng complimentary drink. Yung manager, sabay tapik sa balikat niya, sinabi sa kanya, okay lang yun, ano man yun. Hindi naman perfectong buhay, lahat naman nagkakamali. Okay lang yun, Brad, relax. Hindi siya makapaniwala. Natanggap niya yung ganong trato sa kabila ng mali niya nagawa. Alam niyo, mula noon, gabi-gabi, nagpupunta na siya sa bar na yon. Nabaligtad. Dapat sana simbahan. Siya natrato ng maganda. Para sa simbahan siya lagi nagpupunta. Sa bar siya natrato ng maganda. Doon, naging parokyano. Doon napunta. Mga kapatid, minsan, o baka nga kadalasan, ang makapagpapabago o malaki ang maitutulong para sa pagbabago ng ating kapwa-tao. Lalo tigit kapag nagkamali o nagkasala, ito ay naroroon sa ating pagkatrato. Doon nakasalalay. Iyon yung inisyal na pagbabago ng isang tao. Kapag hinusgahan natin yan, kung ano yung pag-uugas natin sa kanya, paninindigan niya yan. Talagang magiging gano'n na lamang siya habang buhay. Kapag nilayuan mo yan, lalayuan ka rin yan. Mas lalayo yan sa'yo. If you say things to him or to her offensively, your point will be taken defensively. Tandaan po natin mga kapatid, na yung mga nagkakamali, yung mga nagkakasala talaga, maluwag ang tornilyo nyo yan. Hindi kumpleto sa pag-iisip yan. Nako, kung sakto sa tornilyo, sa higpit ng tornilyo yan, sakto sa pag-iisip, magkakamali ba yan? At paninindigan ba nila pagkakamali nila kung sakto sa pag-iisip yan, kung matino yan, kung masikip ang mga tornilyo? Hindi. Sabi ng Panginoon, hindi nila alam ang kanilang ginagawa.
Kaya haba-haba ng pasensya, haba-haba ng pangunawa. Tama namang kuminsan, dapat idaan sa santong paspasan, pero sana bago yan, maging marahan muna. Huwag tayo maging taklesa. Maging mapangunawa muna, mapagpasensya, makisama muna. Huwag makisama, ha? Iba yung kakalingain mo yung maling ginagawa. Kalingain mo siya, iparamdam mo muna sa kanya yung, ano bang punto mo? Ano ba nangyayari sa'yo? Pumasok ka muna sa kanyang mundo nang hindi gagawin yung mga maling ginagawa nito. Iparamdam mo muna siya sa kanya na nagmamatter siya, mahalaga siya. Kaya't kung ano man yung gagawin na sasabihin mo pagkatapos no, na hindi panghusga, kundi nagmamalasakit ka lang talaga sa kanya. Tulad ng ginawa ng ating Panginoon kay Mateo at sa marami pang mga makasalanan, katulad ng narinig po nating mga nakakasalo niya sa Ebanghelyo, nakikisama siya, pero hindi nakikisama. Lumulublob muna siya para intindihin sila, para mag-invest ng magandang pakikisama sa kanila, at yun na ang kanyang ginagawa upang unti-unti na maitama sila. Hindi ka kasi pakikinggan ng tao, kahit pa yan ay asawa mo, kahit pa yan ay kapatid mo, kahit pa yan ay anak mo, kahit pa yan ay magulang mo, kung wala kang unang nai-invest na pagmamahal, care at malasakit sa kanila. Ay baka nga kaya gumagawa ng mali yan ay dahil nagkulang ka sa pag-i-invest ng pagmamahal, malasakit sa kanila. Tapos saka ka lamang e-entra, saka ka mo lamang silang mapapansin kapag meron silang maling nagawa. Anong mabubunot mo na magandang pwedeng maging reaksyon sa kanila kung hindi ka naman nagtanim nito sa puso't damdamin at isipan nila? Di ba? Wala kang mabubunot kung wala kang sinuksok. Magsuksok ka muna ng pakikisama at ng pagmamahal, pagpapahalaga sa kanila upang kapag kinakailangan mong maitama ay makaangot ka, makakuha ka, makaani ka ng magandang reaksyon mula sa kanila. I-describe ng Panginoon ang kanyang sarili sa ating mabuting balita bilang manggagamot. Pero tingnan po ninyo kung paano siya ng gamot. Kung gagamit po tayo ng paglalarawan, di ba minsan ayaw natin ng mga gamot. Ayaw nating inumin, ayaw nating ipahid yung gamot, ayaw nating i-inject sa atin yung gamot. Maraming dahilan, nandyan yung takot, nandyan yung pagod na tayo sa gamot, iba-iba. So, anong ginagawa ng mga magbibigay, magpapatik, magpapahid o mag-inject ng gamot? Kinukondisyon ka muna. Halimbawa ako, ayoko ng injection. Kinukondisyon mo na ako. Pade, kayang-kaya. Yan. Tusok lang, konting-konti lang yan. Di mo mararamdaman. Parang kagat lang ng langgam. Umalit langgam. Ano yung kukondisyon ka? Okay, Father, okay na. Ang ganun ba? So, ganun. I-condition natin yung tao upang magkaroon mula sa kanilang magandang tugon. Gawin mo nating nasa kondisyon yung tao. Yung kondisyon na ang ating sasabihin at gagawin para sa kanya ay para sa ikabubuti niya dahil para sa atin siya ay mahalaga at hindi dahil pinupulaan lamang natin siya at hinuhusgahan. Ganon sana. Mahirap po ito. Pero kung dito naman nakasalalay ang pagbabago ng isang tao, lalo pa kung ang taong ito ay mahalaga sa buhay mo, and it's worth the sacrifice. Ito sana mga kapatid ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang sapagkat nakasalalay nga po dito ang pagbabago ng isang tao. Lalo pat nakagawa na tayo ng mga hakbang na napaka-stricto, napaka-harsh, napakasakit, napaka-mapanghusga. Tapos ang tao hindi naman nagbago talaga. So magandang i-take natin ito. Yung ibang style naman, yung style ng ating Panginoon sapagkat napatunayan na niya na effective yan. Besides, nagbago man yung taong sinigawan mo, hinusgahan mo, pinarusahan mo, nilait mo, kinipit mo. Anong uri ng pagbabago yan? Dahil sa takot lang, hindi ganun dapat. Ang pagbabago dapat ay yung hindi napipilitan, bukal sa loob. At mangyayari yon sa mga katulad ni San Mateo. Kung tulad ni Kristo, ipaparamdam muna natin sa tao ang halaga nito kahit nagkamali o nagkasala. Ito sana ang hilingin nating biyaya para marami pang mabagong mga tao. Amen. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Ang Diyos. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos.
may magagawa ang Diyos ang hindi ko kakayanin. Gagawin ng Panginoon para sa akin. Alam kong di rin ng Diyos ang sambo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam niya ang pinagdaraanan ko. Alam niya ang kakayanan ko. Alam kong di rin ng Diyos ang sambo. Alam niya ang kailangan ko ang tulong niya. Alam niya ang pagod na ako, hirap na ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong di rin ng Diyos ang sambo. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo ako para sa pagbabago ko at pagbabago ng kapwa ko. Tulungan mo akong magkaroon ng mahaba pang pasensya upang unawain siya. Mapili ang mga salita na sasabihin ko sa kanya, ang mga aksyon na gagawin ko para itama siya. Tulungan mo ako, Panginoon, sapagkat nakasalalay dito ang pagbabago niya. Ayaw kong hindi niya ako maintindihan sapagkat ang layunin ko naman ay para sa ikabubuti niya. Tulungan mo ako, Panginoon. Kung hindi pa rin siya magbago, nakahanda ako. Ako ang baguhin mo. Mas lumawak pa ang pangunawa ko. Mas lumaki pa ang puso ko para mahalin ko pa rin at hintayin ang pagbabago ng tao. Hallelujah! Mahirap, pero kakayanin mo. Hallelujah! Sapagkat nakasalalay dito ang pagbabago ng mahal. Siya ay muling babalik sa atin kung paano para sa akin ay namatay. Paaralan ay masakit mo lang mapagpahala. Hallelujah! Pero sa ito ay makita niya. Hallelujah! Na para din ako ipinapako sa krus para lamang mabago siya. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Huwag kang mag-alala. Lahat ng pag-isip tatambalan mo ng grasya. Mayroong magandang mangyayari sa iyo sapagkat kung ikaw ay naghahangal ng pagbabago ng isang tao, basta lahat ng Diyos kung gumagawa ka ng paraan, gumagawa din siya ng paraan, pero magandang nakikipagkawan, magandang may umaasa pa rin ang pagbabago ng tao ito at hindi ang Diyos lang. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Marami magtagal hanggat hindi nagigising ang tao ito sa katotohanan. Pero sigurado ko sa ng effort mo ay hindi masasayang. Kung lalapit kay Jesus, lahat po sa lahat mangyayari. Walang hindi pwedeng maging epekto mabuti. Papuring sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa una-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.